iuusog ko na lang. Hindi na tayo gagamit ng video. Kasi 'pag gumagamit ng video, parang pakiramdam ko, mas ano, mas madami yung panonood natin ng video kaysa dun sa reaksyon ko, eh. Oh, dito po mga kababayan, 'no, sa interview ni Karen Davila, mga bossing, 'yan sa ANC, ayan, ANC Digital. Nakalagay diyan, Kibuloy, 'no? Kibuloy camp to file motion to quash warrant of arrest today. Ayan, magpa-file daw po, 'no, ng para mapawalang bisa yung warrant of arrest ni Pastor Kibuloy, mga kababayan. So bakit po, 'no? Kasi mga kababayan, eto na nga, iiyak lalo si Kibuloy dito sa balita na ito, 'no? Malamang baka humahagulgul yan, mga kababayan. Kasi po nung sa Davao, mga bossing, nung isang linggo lumabas na yung warrant of arrest niya sa Davao. 'Di po ba? Yun naman po bailable, walang problema dun sa kanya. Bailable yun, pero bakit hindi ginagawa ni Kibuloy na mag-bail o pumunta, 'no, sa mga tanggapan ng kapulisan, mga bossing? Bayad ng bail, 280,000 lang yan. Kayang-kaya ni Kibuloy yan, 'no? Kayang-kaya niya yan. Walang-wala yan. Lalo na kung talagang totoo, 'no? Di umano yung sinasabing pagpapalimos at pagtitinda ng OTAP, lakpas-lakpas pa. Oh, yung kinikita doon ito sa ibabayad na danyos na 280,000. Bakit hindi pumupunta si Kibuloy? Dahil po dito, 'no, sa warrant o sa kaso, mga kababayan, na ipinile doon sa Pasig. Kasi po kapag po sila pumunta doon, mga bossing, eto pinaliwanag ko na po to nung last week, 'no, paglabas pa lang po nung warrant of arrest nung Davao. Pinaliwanag ko na hindi yan magbabayad ng danyos niya. Kasi kapag nagbayad po siya ng danyos, kasi pag nagbayad po siya ng kanyang bail, mga kababayan, o ng piyansa, kailangan mismong siya ay dumalo po, 'no? Pumunta mismo doon sa lugar ng pagbabayaran. Physical niya. So ngayon, pag ginawa niya 'yon, mga bossing, syempre sasabihin, nandito si Kibuloy. Hindi naman po pwedeng i-bypass ng kapulisan, 'no, yung pagkakakita niya doon kay Kibuloy at hindi sabihin sa Senate. Nandito si Kibuloy. Ito-turn over namin siya sa iyo. Turn over sa Senate, mga kababayan. Kung may 5 araw hanggang 7 araw o kung ilan man, kung hanggang ilang araw siya nandoon sa loob ng Senado, aabutan po ito, mga kababayan. Which is, ayan, sakto po, 'no? Yung kasong isinampa sa kanya sa Pasig. Dahil ito po, yung qualified human trafficking na isinampang kaso sa kanya, mga bossing, allows bail to. Allows bail to, mga kababayan. Walang bail. Yan ang kinatatakot nilang mangyari. Maipit ng oras, 'no, si Kibuloy, at siyempre kapag lumabas na po itong warrant at hawak na po ng Senado si Kibuloy, sunod na yan. Rekta na po yan sa City Jail, mga bossing. Sa Pasig, nako, si Mayor Vico pa naman, walang kaibigan doon, ano? So kung doon pa lang po, mga kababayan, doon sa warrant of arrest na lumabas para doon sa kaso sa Davao, bandang huli nung video, nung recorded voice ni Pastor Kibuloy o ni Kibuloy, umiyak na siya. Sabi nung iba, wala kaming pakialam dyan sa iyak-iyak mo, 'no? Sagutin mo yung inirereklamo sa iyo. Jasper, salamat sa pagbisita dito sa ating channel. Sagutin mo yung inirereklamo sa iyo. Huwag kang humagulgul dyan. Malamang po sa alamang, etong wala pong bail, mga kababayan, mas hahagulgul to, 'no? Dito si Kibuloy, mga bossing. Tingin ko baka isipin yan. Siguro nasa na yan, no? Nasa ibang bansa na yan. Siguro lang po, mga kababayan, isa sa iniisip ko yon. Pero kung sakali, mga bossing, na
pumunta yan sa ibang bansa, hindi yan gagamit ng airport. Hindi gagamit ng helicopter niya, hindi gagamit ng private jet niya. Mamamangka yan, mga bossing. Gagamit ng backdoor yan, mga kababayan. No? Habang hindi pa naaasikaso ng mga 22 niyang lawyer. 22, ano? Mukhang ano, ito yung pinaka-representative nung 22, si Torion, mga kababayan. No? Ay, nako, ang hirap ng buhay ng ganyan, mga kababayan. Yung tipo bubang ano, ang yaman-yaman mo. Ang yaman-yaman mo, ang dami mong ari-arian, pero hindi mo na ma-enjoy ngayon. Stress na stress ka. Sasabihin ng iba, sino may sabing stress si Kibuloy? Naghahamon ngang kasuhan siya eh. Oh, ano din po ba yung hamon ni Kibuloy nun? Di ba? Huwag niyong dalhin dyan sa Senado ni Risa Ontiveros. Kasi bias dyan. Dalhin nyo sa hukuman, sa Korte Suprema. So pinakinggan ang kanilang dasal, talagang magaling si ano. Talagang magaling makipag-usap si Kibuloy sa ano, mga kababayan, ano? Sa Diyos Ama, pinakinggan, no? Hiling mo na dalhin sa Korte Suprema? Eto, maghintay ka ng 1 week. Yun. Sampa ang kaso. Ayan, may warrant of arrest, Ngayon, dito natin mapapatunayan, mga kababayan, kung totoo yung sinasabi ng mga DDS vloggers, at ni Kibuloy, na nag-aantay sila sa Korte Suprema. So ngayon, kailangan patunayan nila sa atin yung sinasabi nila na, uy, good! May nakita ko isang vlogger. Good yan kasi hinihintay na talaga yan na ilagay sa Korte Suprema para mapatunayan ni Pastor Kibuloy na siya ay walang sala. Maglalabasan ng ebidensya dyan. Good daw, good, mga kababayan. Yung sinasabi niyang good, nung vlogger na yon, ayun, nagtatago hanggang ngayon. At ang dinadahilan po Estados Unidos. Dinadahilan Estados Unidos. Pagka ako pumunta sa Senado, ang kababagsakan ko lang din po dyan, mga kababayan, illegal na rendition. Sa rendition po, it's either kidnapping or ipapategi nila ako. Humanap na naman ng buta si Kibuloy, mga kababayan. Naging kumbaga, national alibi ng mga nagtatago sa batas. Merong banta sa aking buhay. Kaya nagtatago, ano? So, ngayon, ganyan. Kayo, di ba, sabi ninyo, mga DDS vloggers, dali nyo sa korte, hindi dyan sa Senado. Nung dinala sa korte, anak ng tinapa, ang vlog nyo naman, ginigipit na ngayon si Kibuloy. Ang vlog nyo naman ito pong mga kaso na to 4 na taon nang nakatenga Nagulat na lang kami bakit biglang binuksan po. Biglang gano'n na naghahamon kayo ng Korte Suprema. Siguro mga vlogger din na to, mga may kasalanan kung bakit natuloy yan no? Kung bakit natuloy. Sige nga, hinihiling ng mga vlogger ni Kibuloy na na kasuhan siya sa Korte Suprema. Tingnan mo nga kung ano ba talaga. Reviewin nyo nga yun.